bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sinihan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas. Subway, ano yan? Yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Alam mo, masasabi ko dyan sa nag-isip ng project na yan, bobo! Napakabobo niya, biro mo, hindi pa nga nalulutas yung problema sa baha eh. Paano pag umulan ng malakas? O ano mangyayari sa mga tren sa ilalim? Di lumubog. Akala siguro nila, ibig sabihin ng sa subway, submarine. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. Oh, kumusta? Ba't nandiyan ka pa? Akala ko nag-resign ka na. If you're looking for a sign to resign, ako na yun. I'm calling on President BBM and the Philippine National Police to strengthen the peace and order program in our district, and to continue our fight against illegal drugs, especially now. Yan ang hiningi ko sa Presidente at saka sa PNP. Hindi tayo pwede magmalawag, hindi natin pwede pabayaan, hindi natin pwede sabihin basta-basta. We will continue, we will strengthen it, and we will really fight. Impeachable offense no ilahang gibuhat kay PRD. Yes! Yes! That is a betrayal of public trust. Classic. Dili ni mo pwede kuhaon ang isa ka Pilipino dinhi sa sulod sa ato ang nasod. Unya dagon nimo isakay nimo og airplane, dagon nimo sa laing nasod ug ihatag nimo sa dayuhan niya. Mingon ka ikulong na siya. Dili na siya pwede. Ang tawag ana sa international law, extraordinary rendition. It's a crime. Dili na siya pwede. Kaya dapat ang i-impeach. Sayahan ibuhat kay President Duterte. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Ang tanong tuloy ng marami, realistic ba yan? Paano kung ang impeachment ay laban sa mataas na opisyal na kayang-kayang magtago ng ebidensya o manakot ng mga potential witness? Bakit humaba yata ang checklist ng proteksyon para lang sa impeachable officials? Samantalang ang taong bayan na nagtatanong, na naniningil ng pananagutan, sila pa ang pinahirapan. Sila pa ang nadagdagan ang requirements. Kung ang usapan naman ay due process, hindi ba't ang mismong impeachment trial na nga ang mismong venue para doon? Maririnig ang dalawang panig. May ebidensya, may magdedepensa. That is due process. So what are we afraid of? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi po. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming maibibigay sapagkat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na 4 sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung hinihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at binigyan, kung paano nyo sila binigyan ng pagkakataong mabasa
yung impeachment complaint. Pwede nyo bang ibigay sa amin kung every article of impeachment ay nakalagay doon ang mga dokumento na nagpapatibay ng artikulo? Pwede nyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po Binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Mahirap po ba sagutin yun? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala Ang daming mas importanteng issue, pero nakapako tayo sa issue na to. Thank you, dear colleagues, and thank you to the Filipino people for the opportunity to share my thoughts on this. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga mahistradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? Are you serving the nation's interest or protecting and pursuing your own personal ambitions or agenda? Are you fighting for truth or are you simply after revenge? Do you really want a trial or do you just want a conviction? Do you really believe that we are wrong or do you simply think and feel entitled and believe that you are always right? So may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that if there is a mistake, unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Hindi naman po tinignan ng merito Ang sinasabi yung proseso, hindi po nyo sinunod Sinasabi na nga, walang impeachment complaint bukod sa isa. Laban sa isang opisyal sa loob ng isang akalain mo namang 4 po kagad ang ipinay. Pagkatapos yung 4, i-consider mo na isa. Hindi naman po yata tama yun, Mr. President. May I propose that instead of dismissal, we just dissolve this impeachment court? Because in the first place, per the decision of the Supreme Court, sinasabi na wala naman talaga tayong jurisdiction over dito sa articles of impeachment. So mas maganda siguro i-dissolve na lang natin to para we're still in line with what the Supreme Court said. Thank you, Mr. President. Noted and entered into the record.
binoykot ng Duterte Black sa Senado ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi siya dumalo dahil ayaw niyang pakinggan ang talumpati ng Pangulo. Sabi ni Marcos, motherhood statement lang daw at puro datos ang sinabi ng Pangulo na hindi naman daw nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag na mapalitan na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang panahon. At mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na tayo. So to be conservative, ibig sabihin isang dosena pa ito na dadating. Kaya huwag na nating isipin na baka magkabagyo. Huwag tayo mag-isip na gano'n.